The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at diisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program Bigwas. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaake sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Magandang umaga sa lahat ng mga nakasubaybay sa programang Bigwas, kung saan ay makakasama po ninyo kami sa loob ng 2 oras. Hanggang alas 11 po mga kaibigan, makakapiling po ninyo ang aking mga panuoy, ang aking mga bisita ngayon na nagmumula sa SSS at saka sa Pag-ibig. At bago po ang lahat ay binabati ko muna ang lahat nating mga kababayan dyan sa buong Metro Manila na nakasubaybay ngayon sa pamamagitan po ng live stream. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na po sa mga kasamahan natin sa hanap buhay dyan sa Quezon City na nakasubaybay sa ating programa lagi. At ganun din po dyan sa Valenzuela, Bulacan, Pampanga, hanggang Tarlac at Bataan. Good morning po sa inyong lahat. Lalo na po sa Bataan, sa Dinalupihan Bataan ay napapanood po tayo dyan sa pamamagitan lamang ng antena. At wala pa po tayo sa cable dyan, wala pa tayo sa Katbi. Pero yung nanonood po sa Katbi ngayon ay mapapanood nyo po kami sa Channel 93, Channel 98 at Channel 805. Ano po mga kaibigan, kaya good morning sa inyong lahat, mga taga Dinalupihan Bataan, ganun din sa taga Hermosa at Orion, Limay hanggang Mariveles at lalo na po sa Morong. Sa mga taga Barangay Tipo Hermosa Bataan ay good morning sa inyo, sa lahat ng mga barangay official dyan. At ganun din po dyan sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Sa mga taga New Cabala naman, Olongapo City, good morning po sa inyong lahat. At ganun din sa buong Olongapo. Lalo na po, mamaya po, maaari po kayo magtanong sa pamamagitan ng text dahil yung ating hotline po mga kaibigan ay medyo nagkaroon ng problema. Doon po sa aking personal number, yun po na ang pansamantalang gagamitin ko mamaya para sa inyong mga katanungan sa 2 ahensya ng ating pamahalaan ngayon. At good morning po sa buong taga-Olongapo, lalo na po sa mga taga-Subic at na nakasubaybay ngayon sa Castillejos, San Marcelino, San Antonio, San Felipe, San Narciso, hanggang Kabangan po. Abot po tayo dyan. Yung mga nalagpas po ng Kabangan hanggang Butulan ay sa live stream na lamang po kayo manonood.
Magandang umaga sa lahat nating mga kababayang, mga sambalinyo. Maganda yalo kayo mo kaganawan, mga kuyat, mga ate. At naimbag na bigat na gayo amin na po sa mga Ilocano. At maya pa baki kayo nga naman sa mga Kapangpangan. At may buntag sa mga naminaw na nanang mga Bisaya diri sa Tibuok Luzon. Maupay na aga sa mga waray. Salamalaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim. Mayad nga temprano sa mga kuyunin. Magandang umaga po sa mga Ilonggot Ilongga, ang mayayamang tao sa Pilipinas. Maayong aga sa inyong tanan. Yan po ang sinasabi kong mayayamang tao dahil ang pera po nila ginapiko, ginapala, pero ginabuldos din ba ang utang? Good morning po, makakasama na po ninyo ako sa loob ng hanggang alas 11 po. At ngayon naman ay maghahatid muna ako sa inyo ng mga balita dyan sa naganap ngayon sa Subic bago po natin umpisahan ang ating mga bisita, mga kaibigan. At dalawa pong suspect po sa pagpatay ng Indian National ay nahuli po ng CIDG Olongapo. Ito po mga kaibigan, matapos po ang 3 taon na pagtatago sa batas ay bumagsak na rin sa kamay ng mga tauhan ng Zambales Criminal Investigation Detention Team, itong CIDG. Ang mga suspect sa pagpatay sa isang Indian national matapos pong holdupin nitong 2012. Ang kinilala po mga kaibigan ni OIC Provincial Officer Senior Inspector Ferdinand Mendoza, ang suspect na si Darwin Tandog, 30 anyos, ito po 30 years old at residente po ng Hilltop, Calaklan, Olongapo City. Ang suspect po ay dinakip ng pinagsanib na pwersa sa pamumuno ni na SPO4 Maximo Ramos, SPO2 Wale Rodriguez at PO1 Dennis Jimenez at ang action na agent nilang si Santos Ebaleda. Sa bisa po ng warrant of arrest na ipinalabas po ng ni Judge Raymond Viray ng RTC Branch 75 sa kasong robbery with homicide ng walang kaukulang piyansa. Ayan po mga kaibigan, ayon po sa ulat noong July 3 ay 2012, dakong alas 8:45 ng gabi nang holdupin at barilin ng suspect sa Gordon Avenue, Olongapo City ang naturang biktima matapos tumangging ibigay ang pera nito ni Sam, itong tinatawag na ito yung biktima. At 52 anyos ito at residente naman sa 23rd Corner Fountain Street, East Bahak-Bahak, Olongapo City. Yan po mga kaibigan, ang suspect po ay nakilala lamang nakilala ng mga testigo sa pamamagitan po ng kanyang mga palatandaan. At ngayon ay batay sa record ng pulisya, ang suspect ay miyembro ng Suwiso Criminal Group na involved sa robbery hold-up na kung saan ay mga hire din ito, mga gun hire din ito na nagbabase na ngayon dito sa Olongapo City. Kaya po mga kaibigan, talagang hindi na po talagang secured kapag lumabas ka sa Olongapo. Nakakatakot na po dahil sunod-sunod na po talaga yung krimen na nangyayari ngayon sa ating lungsod. Kung matatandaan po ninyo mga kaibigan, itong nakaraan sa Purok 4 naman, New Cabalan, Olongapo City, binaril na, pinagtataga pa. Kung baga grabe po ang galit. Yung ngayon ay nalaman natin, yung suspect pala ay nasa impluwensya ng drugs. Kaya doon sa mga nasa impluwensya ng drugs, kayong mga kapulisan naman, kunting galaw naman, kunting galaw-galaw, baka ma-stroke kayo dyan sa kauupo ninyo, sa inyong mga upuan, kunting galaw naman, sana kunting pakitang gilas, katulad po sa ginawa. Kaya wag po kayong manghihinakit kung bakit ay napupuri ko ang PNP Subic, dahil araw-araw sila, talagang araw-araw may accomplishment sila, araw-araw silang nanguhuli, araw-araw silang may tinutugis. Itong sa Olongapo, ay pilit tinatago ang lahat ng mga nangyayari na mga krimen. Kaya ang programang ito ay hindi po papayag. Kailangan maiparating natin sa ating mga mamamayan na dapat aware sila sa mga pangyayari dito sa Olongapo City. At magiging maingat sila lalo na po pagdating na ng gabi dahil delikado po talaga
hindi na po masabi nating secured kapag sila'y po'y maglalakad diyan sa mga madidilim na lugar. Ano po mga kaibigan? At ngayon ay doon naman po sa gustong mag-text, doon po kayo. Okay, Pag-ibig. Okay, nandito na ang mga taga-Pag-ibig. Siguro ay mayroon na kayong gustong itanong. Mamaya itanong lamang ninyo ha. At nandito na po sila. Ngayon kung may time po kayo, pwede na po ninyong paakyatin yung iba nating mga audience dyan para sila po personal na makakatanong, makadaupang palad itong dalawang ahensya ng ating pamahalaan, ang Pag-ibig at ang SSS Olongapo. Para malaman natin at kung paano nila binigyan ng serbisyo ang mamamayan ng Olongapo City. Mga kaibigan, babalik po ako kagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo DWGO 1008 kHz kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glints Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glints. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Merville Fast Food and Catering Services. Ang fast food na laging dinarayo ng mga suking customers mula pa sa ibang lugar. Mura na, masarap na, malinis pa. Bisitahin sila sa number 5, 10th Street Corner, Murphy, Pag-asa, Olongapo City o tawagan sa 0949-641-7808. Ano bang hinihintay ninyo? Merville na tayo! Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The Memories of Life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. I'm Angeli De Los Reyes, your Miss Philippines Earth 2013, and you're watching
Subic Broadcasting Corporation TV 22. Enjoy watching! Kaibigan, magandang umaga ulit. Patuloy na po tayo sa ating programa. At ito naman po ay akin na pong ipapakilala Are you sa looking inyo. to buy for Ay, trucks, teka muna. trailer, May multong tractor pumasok. head, wing van? bakit biglang pumasok yun, ha? Okay mga kaibigan, at tayo po ay akin naman po ngayong ipapakilala sa inyo ang aking mga bisita na magbibigay sa inyo ng magandang serbisyo sa kanilang mga ahensyang pinamumunuan ngayon. Unahin ko po ang SSS. Ma'am, mayroon pa tayong microphone. Papakilala po natin ang ating sarili. At okay ma'am, good morning po. Ay, saan bang camera niya? Ayan, okay. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Bigwas. Ako po si Marilu Monteroso Santos ng SSS Olonga po. Yun po. Ayan po mga kaibigan. Siya po ang head ng SSS dito po sa Olonga. Kung alam ko, sakop mo po ba hanggang Bataan, Sambales, ma'am? Ang sakop po ng SSS Olonga po ay from Olonga po, Subic, Castillejos, San Marcelino, San Antonio, and San Narciso. Kaya lang po, ang mga miyembro ho natin from San Felipe to Santa Cruz ay pumupunta rin po sa ating opisina. Kahit po yung mga taga-Bataan, lalong-lalo na ho yung malapit dito sa Olonga po, yung mga taga-Murong sa Dinalupihan po ay pumupunta rin po sa opisina at binibigyan din naman namin ng karampatang serbisyo. Okay. Yan po mga kaibigan, ang head ng SSS Olonga po. Ayan at kung ano man po yung mga katanungan ninyo mamaya, yung inyong mga dapat ninyong malaman ay yun dahil nga sa nagluluko ngayong hotline natin sa personal number ko muna sa 0912-253-6528. At ngayon naman, ipapakilala ko naman po sa inyo kagad ang kinatawa naman ng pag-ibig. Ito yung pag-ibig na maraming pag-ibig siguro. Good morning po sa inyo, sir. Una muna si sir muna. Wow. Oh, yes. At sa mga taga-subaybay po ng TV22 sa programa po ni Sir Tom sa Bigwas, muli po magandang umaga. Okay, si ma'am. So, good morning po sa lahat na nanonood ng Bigwas. So, maraming salamat sa pag-imbita po sa amin dito. Ako po si Rhea Dizon ng marketing. May kasama na pong marketing. Mukhang magandang patutunguhan ito. May kasamang marketing Ayan mga kaibigan At marami pong mga mamamayan na kulang pa sa kaalaman pagdating sa pag-ibig. Hindi pag-ibig sa puso kung hindi yung pag-ibig fan. Ayan kasi sa totoo lang sa Maynila, talagang kilalang kilala na sila. Pero dito, may nagtatanong pa ngayon, saan ba talaga ang pag-ibig? May pumunta sa akin, sabi ko, nasa puso mo po yun. Sabi niya, sabi ko naman, hindi yung pag-ibig pan, wala na sa dinalupihan. Ay hindi nila akalain na nandito na pala sa SBMA. Yan Okay mga kaibigan, natin pong umpisahan muna at medyo buhay na mano muna kagad ang SSS. Mayroon pong nag-text dito sa akin. Ang tanong po niya ay na paano daw siya makakapag-claim samantalang siya daw ay nilagay bilang beneficiary ng kanyang mister na pumanaw sa SSS. Siyang nilagay na beneficiary dahil kasal din sila. Kaso nung gusto na niyang i-claim ang kanyang dapat ma-claim sa SSS, may lumitaw na mayroon palang unang pinakasalan yung kanyang mister at may anak pa. Sila naman walang anak. Paano po kaya masusolusyonan ng SSS yan? Ma'am Malo? Magandang umaga po ulit. Doon po sa nag-text at nagtatanong tungkol sa kanyang benepisyo sa SSS, sa batas po kasi natin, ang ino-honor po natin ay yung first nuptial. Ngayon po, kung pinakasalan po tayo ulit, hindi po siya nako-consider kasi considered po siyang null and void, yung kasal na pangalawa.
Ngayon po, kung meron po silang anak na minor, lilitaw pong illegitimate minor po yun, kasama po siya sa primary beneficiary ng SSS. Kasi kahit napakasalan po siya, wala hong visa yung kanilang kasal kasi may nauna pong kasal yung miyembro. Kahit po matawag dating siya po ang inilagay bago pumano yun ilagay na beneficiary ng SSS. Ganito po kasi, meron ho tayong priority of payment sa SSS. Ano ho? Yung ating primary beneficiary is yung legal spouse, legitimate minor which is children below 21 years old, illegitimate minors, children below 21 years old. In the absence of that po, pupunta tayo sa secondary beneficiaries which are the parents. Ngayon po, kung wala din po yun, yung secondary beneficiary na yon, pupunta tayo sa designated beneficiaries. Kung sila po yung naka-designate sa kanilang E1, kaya E4, po pwede po yun. Titignan ho muna natin. Kasi minsan may mga dinesignate na kapatid, dun ho muna tayo bago tayo pupunta dun sa mga common law wife na naka-designate. Kasi kahit common law wife siya at designated naman sila at wala ho yung primary, po pwede po yun. Punta na lang po sa opisina para ma-check po natin kung ano ho talaga, kung sino-sino ho talaga yung mga naka-designate at kung nasaan talaga yung first wife saka yung mga naunang anak. Okay, dito nga po sa aking kaalaman nung kanyang pinuktakti na ako. Ang sabi nga sa Laguna ang kanyang ang unang asawa at may anak na 3. Ngayon, siyempre 3 yung anak sa kanila, wala. Pero siya naman daw ang inilagay na beneficiary ng kanyang mister na pumanaw. Ngayon, hindi niya malaman kasi punong pumunta daw siya sa Laguna, tinakot daw siya, na sinabihan daw siya na makukulong ka dyan dahil bigamy. Sabi niya, wala naman akong alam. Ang sabi niya, basta ang pagkakaalam ko sa mister ko, binata. At ako pang nilagay doon sa beneficiary niya, doon sa SSS. Kaya nga ako naghahabol din ako. Mga kaibigan, medyo medyo may problema. Kaya kayong mga lalaki kayo, katulad ko, hindi ako nagpapakasal ng marami. Tara, iisa lang ang beneficiary. Okay. Paano kayo yun, ma'am? Sabi naman daw doon sa SSS naman ng Laguna na pwede daw pag-usapan ng dalawang iniwanang matawag ba natin may bahay sila dahil pareho naman sila pinakasalan eh. Ayun, baka raw paghatian na lamang. Ano ba yun? Although may usapan ho silang dalawa, ang SSS po, ang ino-honor ho talaga natin ay yung first marriage, yung first nuptial. Ngayon kung nagkaroon sila ng usapan na magpa-file nga ho yung legal wife, silang dalawa na lang ho yung mag-uusap doon. Ibig sabihin, kapag i-release yung kanilang benepisyo, doon talaga ibibigay sa unang asawa. Wife po, opo. Sa first wife po talaga kasi siya ho yung magpa-file ng claim. Unless nga po na nagkahiwalay ba sila mag-asawa, may cohabitation, magkakandak pa din kasi ng investigation ng SSS bago mabayaran po yun. Kasi kahit na legal wife po yun, kung naghiwalay naman sila, nagkaroon siya ng anak sa ibang lalaki, hindi rin po siya po pwede. Kaya may mga basehan pa rin ho dapat ang SSS bago ho magbayad. Kaya paalala po doon sa mga babae, kapag oras na kayo nagpakasal at kayo po nilagay na beneficiary sa SSS, alamin nyo muna. Talagang isusure nyo muna sa SSS, wala bang ibang mamay-ari sa mister ko? Mabuti sana kung ang pagkakalam kasi ng iba, dahil sa sabi nga, kapag mayroon kang anak sa ibang babae, ay pwede ka nang mag-claim ng benepisyo doon sa ama ng miyembro ng SSS. Baka iniisip din nila, napakapati yung wife. Kaya maraming magpapakasal, baka pwede rin silang makaklaim. Okay, pinatatawa ko lang itong aking mga bisita, mga kaibigan. Ito naman, mayroon pa po ditong tanong sa SSS mo na ito. Good morning, Sir Tommy. Tanong ko lamang po sana sa mga taga-SSS, bakit po yung SSS ID ng asawa ko, yung asawa ko hanggang ngayon, di pa niya nakukuha. Magda2 taon na po mula nang kumuha siya. Wala pa rin. Noong August 2013 pa po siya kumuha. 2015 na po ngayon.
Sabi niya, Sir Bigwas, pag pumupunta po siya sa SSS, laging sinasabi na wala pa raw at bumalik na lamang. Sir, sana matulungan niyo po kami. Marami pong salamat. Iyon po Iyon po yung yun po ang sinasabi nilang ito po yung katanungan ng ating texter. Yung tungkol po doon sa Good morning po. Yung ID ho kasi natin, kung 2013 pa ho yan, na-email na ho yan ng SSS. Dapat ho na-release ho yan ng post office kasi sila ho yung nagdi-deliver sa mga bahay-bahay ng ating mga miyembro. Ngayon, kung hindi ho yun na-receive, mag-return to sender ho yun. Babalik po yung sa SSS, ipapadalaw ng main office sa mga branches kung saan ho nagpa-data capture yung members. Ganun ho yun. Ngayon sa kanya po, hindi ko ho alam kung bakit hindi pa niya na-receive. Pumunta ho siya sa akin para ma-check ho natin sa database kung nasaan po yung kanyang ID. Kasi baka naman ho na-receive sa bahay nila, hindi lang ho nabigay sa kanya. Iyon. Ganun po yun. Kung ganun ho yung pangyayari, pwede ho siya magpa-ID ulit, kaya lang may payment na po siyang 300, saka mag-execute po siya ng affidavit of loss. Iyon. Yun po mga kaibigan, kailangan pumunta po kayo doon sa SSS Olongapo. Hanapin niyo po si Ma'am Malo Santos at para malaman po ninyo kung saan po napunta yung inyong ID. Dahil ako nga, nagpa-ID ako. Alam nyo ba kung saan ko pa kinuha? Sa Balanban, Cebu. Nalaman ko, nung dito ako sa Olongapo nagpapa-ID. Ay, doon pala pinadala sa bayan ko. Doon sa pinanganakan ng aking, doon ako isinilang sa bayan na yon. Nalala ninyo yung Balanban, yung pinagbagsakan ni President Magsaysay? Yon, sa Mount Manunggal, doon sa baba. Hindi naman ako sa bundok, ha? Doon ako sa bayan. Doon ko pa po pinuntahan. Doon ko nakuha yung SSS ko. Tama-tama naman may nilalakad ako roon. Kaya doon ko nakuha. Kaya nagpasalamat naman ako. Ilang buwan lang din yun eh. At ito naman, mamaya konti, ibibigay ko na ito sa sekretary mamaya. Dahil panay na ang tunog ng aking cellphone. Ito, tanong naman sa tagapag-ibig na naman ito. Sino kaya sa kanilang sasagot nito? Ito ang sabi niya, good morning sir, Bigwas, sabi niya. Pwede po bang magtanong ano po ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Sigurado to ha. At magkano po ba ang hulog pag nagpa-register? Yun, sige. Okay. Ang Pag-ibig Fund po ay acronym po siya na ang ibig pong sabihin ay yung pong is pagtutulungan. Bawat isa po dun sa ibig may katapat po na kahulugan. Oo. Yung I po is ikaw, yung mga miyembro. Ba, galing. Ngayon ko lang nalaman to. Yung B po, bangko. Ito po yung mga kapartner nating bangko. Yung I ulit, industriya. Ito po yung mga employers na kapartner natin. At ang gobyerno. So, ikaw, bangko, industriya, at gobyerno po ang Pag-ibig Fund. Yun, ngayon ko lang nalaman yun. Dagdag kaalaman ko na naman yun. Kasi ang pagkakalam ko sa pag-ibig, basta pag sinabing pag-ibig, doon na lang kami kukuha ng mga housing. Yun lang. Okay, sige po. So, ang ano po natin, ang cover po ng membership ng Pag-ibig Fund ay lahat po ng mga sumasahod po ng 1,000 pataas ay mandatorily covered po ng Pag-ibig Fund. At ang buwan ng hulog po ay kung ang isang empleyado po ay sumasahod o kumikita ng 1,500 pababa, ang hulog po niya is 1%. Ibig sabihin, kung ang sahod nga niya ay 1,005 pababa, ang hulog po niya is 15 pesos. 15 pesos. Pero sa part po ng employer ay 2%. So, magiging 30 pesos po ang counterpart ng employer. Pero doon po sa mga empleyado natin na kumikita ng 1,500 pataas, ang computation po nito is 2% po ng sahod niya at 2% para sa personal share po niya at 2% din sa employer niya. So kung mapapansin po natin yung mga
mga miyembro natin ng sumasahod ng 5,000 pataas, ang kaltas po sa kanya ay 100, 100. At 100 din po ang binibigay na counterpart ng employer. Ibig sabihin ba, every month po yon? Yes, sir. Every month po. Buwanan po yon. Tulad ng sinabi niya, paano kung halimbawa hindi po siya nangangamuhan, hindi siya employee, paano po ba magiging miyembro ng Pag-ibig? Ito po, ibigay ko sa marketing specialist po natin na si Ria. Sige, okay. Salamat, sir. So, sa mga tinatawag po nating self-paying or mga self-employed or voluntary member, maaari din po silang maging Pag-ibig member kasi ang Pag-ibig po ngayon ay para sa lahat. So, tama naman, ang puso talaga ay para sa lahat. Tama po. So, sa mga self-paying po, pwede po silang magpamiyembro sa amin, mag-register lang po online. So, meron po tayong website, www.pagibigfund.gov.ph. Mag-register lang po sila doon ng information nila, i-print po nila, at sumadya po sa aming opisina. So, maaari po silang magbayad, at least 100 pesos yung minimum po natin, or nasa sa kanila po, kasi po ang Pag-ibig Fund is pag-iimpok. So, pwede po nilang taasan kung magkano man ang gusto nilang i-save sa Pag-ibig Fund po. Makaka-avail ba sila doon sa mga benepisyo na talaga na in-offer ng Pag-ibig, ma'am? Yes, sir. So, kung ano po yung na-enjoy nating mga empleyado, ganun din po sila. So, ang pinagkaiba lang po, wala po silang employer na magkakaltas sa kanila at mag-remit. So, sila po, pwede po silang magbayad sa amin in advance or annually, quarterly. So, pwede po nilang gawin yun. Ano po ba ang mga benepisyo ang makakamit sa Pag-ibig, ma'am? So, ang Pag-ibig Fund po, sa logo pa lang po namin, makikita na po kung ano po yung aming serbisyo. Housing, ano? Yes, sir. So, meron po tayong bahay and alkansya. So, meaning po, pabahay po at pag-iimpok. At yung pong ating mga iniimpok, maaari din po natin siyang magamit sa pamamagitan po ng mga short-term loans po namin. So, meron po kaming multipurpose loan and calamity loan program po. Multipurpose loan. Paano kung self-employee ka, ma'am? Makaka-avail ka pa rin nun? Yes, sir. So, kung ano nga po na-enjoy nating mga employee, pwede din po sila. Kaya lang po sa kanila po, since wala nga po tayong employer na pipirma or mag-attest po sa kanilang income, pwede po silang magpa-certify lang or kung meron po silang ITR or pwede po silang humingi sa kanilang barangay ng certification na kung ano po yung pinagkakakitaan nila. Then, yung pong iba pang requirements sa paglo-loan, pwede din po. Oo, kasi hindi sila pwedeng mag-loan kung wala silang hanap buhay. Ay sigurado dyan sila nahihirapan naman sa ITR. Paano sila makakakuha ng ITR kung hindi naman sila nagbabayad ng tax? So, ayun po yung sa mga may business. Kung wala naman po tayong mga business, for example, voluntary, pwede po sila, for example, ipa-declare po sa kanilang barangay kung halimbawa may maliit silang tindahan or kung meron po silang commission basis na pinagkakakitaan. For example, nag-i-abon sila, humingi lang po sila ng patunay sa barangay na may tinatanggap po sila kahit papaano income. Ayun po mga kaibigan, ha. Ibig sabihin, para lang, baka mamaya magmimiyembro kayo ng Pag-ibig pagkatapos gusto lang niyo makapag-loan, wala namang sure na income, ay ano naman po ang ibabayad kung pagbibigyan kayo. Kaya napakaganda ng programa ng ating gobyerno, bagamat hindi po alam ng nakakarami kung paano po nila, kasi karamihan po sa atin ngayon, lalo na dito sa probinsyang ng Zambales, Olongapo, Bataan, kapag nagkahirap-hirap, tatakbo sa politiko. Hindi nila iniisip na may mga ahisya ng ating pamahalaan na dapat pala doon mag-impok at doon sila magkaroon ng mga magagandang benepisyo. Mga kaibigan? At mayroon lang akong pahabol na katanungan po sa inyo, ma'am, sa Pag-ibig. Ay ilang buwan po ba sila maka-avail nung sa sinasabing housing loan kung sila ay self-employed? Ang requirement po natin sa housing loan, sa membership, ay 2 taon po. 24 months na pagiging membro at pwede na po tayong mag-housing loan. So, yung 24 months po na yon, pwede ring bayaran minsanan para mag-qualify. Let's say, for example po, ngayon lang kayo nag-member at gusto nyo nang mag-housing loan, pwede po nyong bayaran yung corresponding amount ng 24 monthly contributions at pwede na po kayo mag-housing loan. Once na-release po yung loan nyo, dapat ituloy din po yung membership, yung pagbabayad ng buwanang hulog.
Yun po. At sa mga housing loan po ba, sir, hanggang magkano ang halagang kanilang ma-avail doon? Kasi may mga malalaking bahay, mayroong mga ordinaryong bahay, subdivision lang, ganon. Yes, Sir Tom. Ang Pag-ibig Fund po ngayon ay may naglabas ng bagong program at ang housing loan po namin ngayon ay nakakapagbigay po ng hanggang 6 million na loan. Wow, napakaganda. So, yun po. At saang lugar naman po dito sa ating lungsod ng Olongapo, Zambales at Bataan ang mai-offer o accredited na sa Pag-ibig na pwedeng applyan ng mga wala pang sariling tahanan? Sa ngayon po, ang existing subdivision po natin na nakabukas ay ang Fiesta Community dito sa may area ng Castilleos. Pero ang pag-grant naman po natin ng loan ay hindi lang po doon sa mga subdivisions. Like say for example kayo, Sir Tom, meron kayong lupa. Yes. Sa barangay at gusto niyo magpagawa ng bahay. Pwede po 'yon. Ganon. Kasi may lupa ako, may titulo, kaso lang walang ang bahay kasi walang pagpatayong bahay. Yes, pwede po 'yan, Sir Tom. Pwede niyo i-loan sa amin yung pagpapatayo ng bahay niyo. Ang Pag-ibig Fund po kasi wala po kaming specific subdivisions na ino-offer sa mga membro, kundi ang miyembro mismo maghahanap po ng property na gusto niyang bilhin. Wow, kaganda. Kaganda naman talaga Para bang yung mga tao ngayon na nanonood sa ating programa ay tilay nakapag-isip na gusto naming mag-loan to. Pero ang tanong ngayon, karamihan kasi dito sa Olongapo, kukunti lang ang may titulo. Pero release sila, alienable and disposable na ang kanilang mga lupa. Yan ba'y tinatanggap ng Pag-ibig? Yun po ang nagiging din namin sa Pag-ibig Fund. Yung housing takeout namin dito sa area ng Olongapo medyo mababa. Dahil nga po, hindi titulado yung mga lupa. Ang mga loans po na tinatanggap ng Pag-ibig Fund ay mga titled properties lang po. Dapat malinis siya, wala po siyang mga tinatawag na liens or encumbrances. So, pwede po nating ma-check yung kung halimbawa mayroon po tayong gustong bilhing property, pwede po tayong makahingi ng certified copy ng title sa Register of Deeds. Yun. At yan po mga kaibigan, napakagandang kasi dito sa Olongapo kasi karamihan tax declaration. Kaya nga may bangko diyan na tumatanggap lamang ng tax declaration. Bagamat ang ating pamahalaan talaga mahigpit, kailangan talaga titulado. Kaya doon paalala ko na lamang po sa ating mga residente sa Olongapo, yung mga lupa ninyo na release na, ang tawag noon release, alienable and disposable na pwede namang tituluhan, patituluhan na ninyo para maabot ninyo yung inyong mga pangarap, lalo na't gusto ninyong patayuan ng bahay. At tanong muna sir, baka doon naman sa loan na yan, may equity ba? Pagdating doon sa lupa, may equity ba? O doon sa ang may equity lamang yung sa mga subdivision? Ang pagre-release po ng Pag-ibig Fund, Sir Tommy, ay base din po doon sa factors na kinoconsider. Una po, tinitingnan din po yung capacity to pay ng member. Kung kaya po ba niyang bayaran yung desired loan niya o kung yung niloloan niya. Tapos, titingnan din po yung property, i-appraise din po siya. At kung ito man po ay, kung lupa lang po ito, i-appraise siya. Kung bahay naman, ihingan po natin yan ng, ng computation po ng Bill of Materials. Yun po, titingnan po yung, ang factor na yon at ang magiging basehan po ay yung pinakamababa. So, yun po ang magiging loan entitlement ng membro. Paano po sir? Halimbawa medyo nakapokus sa'yo ngayon. Yung lupa na yon ay titulado. Pero na-appraise ninyo is 500,000 lamang, kalahating milyon. Pwede ba siya maka-loan na para ipatayo niya at pagandahin niya yung kanyang bahay para paupahan ng worth of 2 million? Hindi siya pwede. Kung ano po ito, base po doon sa sinasabi nyo, kung halimbawa yung appraisal nung
ng lupa is 500,000 sa inyo. Sa amin, at magpapatayo siya ng bahay worth of 2 million. Meron po tayong programang ganun. Purchase of lot and construction of house, combination. Kumbaga, kung sa mga fast food may combo-combo, sa amin din po may combo. Pwede rin po yon. At pwede rin po yung halimbawa, bibili kayo ng residential house, pwede rin, at nakita nyo, medyo, hindi na magandang kondisyon ng bahay. Gusto kong pagandahin. Pwede rin po yun, purchase of residential unit, at the same time, home improvement. So, isang combo din po yun. So, ganun po yun. May mga combo din po tayo sa Pag-ibig Fan. Okay po mga kaibigan, mamaya at talagang inuulan na tayo ng pakaraming tanong at na mayroon na tayong mga audience. Babalik po kami kagad para sa inyong mga katanungan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo, DWGO, 1008 kHz, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Sa 7-Eleven, ang convenience store natin. Laging kasama, hindi pagsasawaan ng Slurpee, hotdog sandwiches, dekalidad na almusal, tanghalian, hapunan, merienda at iba pang pangangailangan. Sa araw at gabi, para sa akin at sa iyo, 7-Eleven, ang convenience store natin. Ang 7-Eleven branches ay matatagpuan sa 7-Eleven Rotonda Branch sa 1739 Rizal Avenue, West Bahak-Bahak. 7-Eleven Victory Branch sa 18th Street, corner Anona Street, West Bahak-Bahak. 7-Eleven St. Joseph Branch sa number 32 18th Street, East Bahak-Bahak. 7-Eleven Public Market Branch sa East 21st Street, East Bahak-Bahak. Sa Santa Cruz Zambales Branch sa Marty Property National Road, corner Misola Street, Poblacion, Santa Cruz. At sa Masinloc Zambales Branch sa Mercedes Corner, Kapitan Tinong, Poblacion, Masinloc, Zambales. Sa biglaang pangangailangan o pasulubong na bibilhin, 7-Eleven, ang convenience store natin. Sa 7-Eleven, bibili ako. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glints Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glints. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Hi guys, it's me again, Tori, and we're back for our tips this summer. So our tip number 3 is, ugaliin magsuot ng maluluwag at komportabling damit this summer dahil alam naman natin ang panahon ngayon is mainit talaga. And do not forget to bring your shades and of course your payong para iwas sa init ng araw. So tara guys, mamalengke muna tayo. At nandito tayo ngayon sa palengke at nakikita nyo naman madaming iba't ibang prutas dito. Tandaan, ugaliin kumain ng matatamis at masasabaw na prutas para mapalakas ang ating resistensya ngayong summer dahil ang mga fruits ay madaming nutrients na naibibigay dahil ngayong summer, madaming iba't ibang sakit na nakukuha natin. Kaya mas magandang kumain talaga ng mga fruits araw-araw. Yan. At huwag din kalimutan kumain ng mga mabeberdeng gulay. At para mapanatili ang healthy body this summer, huwag kalimutan mag-exercise. Kaya tara na guys, mag-exercise tayo.
pagkatapos mag-jogging, huwag kalimutang uminom ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. At kung wala namang gagawin sa labas ng bahay, pwedeng manatili na lang sa loob. At ako nga pala si Tori, here for SBC Tips. And see you guys next time. Bye! Merville Fast Food and Catering Services. Ang fast food na laging dinarayo ng mga suking customers mula pa sa ibang lugar. Mura na, masarap na, malinis pa. Bisitahin sila sa number 5, 10th Street Corner, Murphy, Pag-asa, Olongapo City o tawagan sa 0949-641-7808. Ano pang hinihintay ninyo? Merville na tayo! Hi, this is Vina Morales and you're watching TV22. Okay, mga kaibigan, patuloy na po tayo at tayo po'y pasok na sa pangalawang sigwada at napakarami pong nakaumang na mga katanungan ngayon dahil araw po ng Biyernes, yan po ang ating public service. Kaya nag-iimbita tayo ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Katulad ngayon, nalaman natin na napakarami talagang programa ang ating pamahalaan. Bagamat kulang po sa kaalaman ang ating mamamayan dito sa probinsyang Zambales, Bataan, at lalo na po sa Olongapo. Kasi ang iba po kasi, kunting naramdaman nilang kahirapan, takbo sa politiko. Kaya tuloy ang mga politiko inaako nila. Kahit na inire-repair na nila sa mga ahensya ng ating pamahalaan, inaako nila ang kapurihan. Sinasabi nila, natulungan kita, pero hindi alam ng isang ordinaryong mamamayan na yun pala ay nakikipag-ugnayan ang politiko doon sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Kaso lang, ang gusto nila, mahangad nila, yung kapurihan magiging sa kanila. Ano, di ba? Kaya maraming nauuto. Kunting sundot pa. Meron lang tayong katanungan sa pag-ibig ata ito, sir, ano? Sabi niya dito po, paano po ang gagawin kung hindi makapag-remit ng contribution ang isang company? Gusto nang mag-loan ang membro. Pero hindi naman makapag-loan dahil kulang pa ang construction, contribution ng company. Yun. Yes, sir. Okay. So, maraming salamat po sa nagtanong. So, sa ganyan pong mga pagkakataon, maaari nyo pong idulog sa amin yan para kami naman po makipag-ugnayan sa mga employer na yan. So, malungkot man tayong aminin natin sa meron pong mga nangyayaring ganyan na kinakaltasan po yung empleyado pero hindi po sila on time na re-remit. Kasi po tayo, bago makapag-loan, kailangan po naka 2 years na po siya at may latest 6 months contribution. So, kung hindi po updated yung contribution po ng mga empleyado, hindi nga po sila makakapag-avail ng ating mga loan. Paano kung kinaltasan nga sila at hindi naman binabayad sa inyo, ano pong aksyon gagawin? So, kami po, meron po kaming division dyan na ha-handle at makikipag-ugnayan po sa employer. Then, kapag hindi po, bibigyan po tayo ng tamang proseso. Meron po tayong tinatawag na warning and demand letter din po sa kanila. Para po maobliga po talaga silang magbayad ng tama. Hindi katulad siya ng SSS na kakasuhan ng legal office nila ang darating din po sa ganung pagkakataon pero ayaw naman po nating agad doon. So kausapin po muna si employer, tanungin kung bakit po sila hindi nakakapagbayad ng tama. Pero kung nakita natin talaga hindi naman po sila arrogante na po sila, ayun po dadaan din po tayo sa prosesong ganyan. Yun, kita nyo na napakaganda ha. Mayroon na naman dito ang katanungan at hindi na mapalagay yung ating tagasulat ng tanong ngayon eh. Saan kaya ito? Sa SSS naman ito. Sir, pakitanong po sa SSS. 59 na po ako at resign na po ako sa trabaho ko. Kailangan ko pa po bang maghulog? Yon. Galing po sa 0907, ang dulo po ay 73. Okay? Salamat po sa tanong. Sa SSS po, kailangan po 60 years old yung ating
retirement, kailangan po naka 10 years po siya ng hulog. 120 months po yung pinaka-minimum na contributions. Ngayon, kung 59 years old na po siya at wala pa siyang 120 months, kailangan po ituloy niya yung pagbabayad para marating po niya yung 120 months na minimum na contributions na kailangan para sa retirement pension. Yun. Ganun lamang po mga kaibigan, kung kulang po kayo sa 120, kasi 120 po ang pinaka-minimum, di ba po ma'am? Yes, sir. Ngayon, kung halimbawa ay nahulog sa iyo, 89 months contribution lang, bilangin mo na para masagad mo na hanggang 120, yun, bayaran mo na lamang kung magkano yon para makuha mo na, di ba po ma'am? At hindi ba pwedeng mag-pension ang hindi umaabot ng 120 months contribution? Hindi po. Kasi ang pension nga ho natin sa retirement, kailangan is naka 10 years na contribution, kailangan separated from employment, kailangan 60 years old. Yun po yung sa retirement. Pero dun sa ibang mga benefit po, kagaya po ng death claim, kung naka 36 months po siyang hulog, 3 taon lang po yun, at namatay po yung miyembro, magpe-pension po yung surviving spouse, saka yung mga anak na menor de edad. Okay, mga kaibigan, at tayo po tatanggap na tayo ng katanungan galing kay yan po. At tumayo po kayo, Manong, at para marinig po ng saan po ba? SSS Pag-ibig. SS, sige po. Sige po. Diyan, tayo ka na lang po diyan. Okay. Sige po. Ituloy mo na lang. Sige po. Okay. Ano yung, yan. Okay. Sige. Sige po. At balik po kayo doon sa para makunan po kayo ng camera dyan. Sige po. At sige po. Tuloy po ang tanong. Sige po. Tayo lang po. Sige po. Ito, tuloy lang. Sige. Tuloy lang. Sige po. Sige. Salita ka lang. Babae. Okay. Tanong ko kung may problema ang misis ko. Sige po, tuloy lang. Pwede ka na mag-loan, mag-pension. Walang problema ang misis mo. Ito bigay sa akin. Sige po. Sige. Diyan na lang po ha. Sige, mamaya ipunin na lang po natin mamaya. Sige, okay. Yun ang problema. Tinanong ko, pwede na daw ako mag-file ng pension. Okay. Sige po. Tapos ngayon, anong problema? Ang problema pa. Sige, mamaya na lang ilabas po. Mamaya na lang. Ituloy-tuloy mo lang ang tanong. Ang problema pa, yung ang papilis ko, ipinasirox ang... Sige po. Ito, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Maraming nawawala. Anong ibig sabihin? Maraming nawawala. Okay? Sige lang. Ituloy mo lang po. Ituloy mo lang para masagot ni ma'am. Sige. Microphone po, sir. Oo. Ipakita ko sa kanya. Oo. Hindi. Sa TV po kayo, nasa TV po kayo, napapanood po tayo. Sige, mamaya na lang. Sige. Okay. Ganito na lang po, sir. Kung may problema, kasi dito po sa unang papel, ang problema po ay with contributions posted prior to date of coverage. Ang ibig pong sabihin kasi nito, halimbawa po, ang date of coverage po niyo, August 1997. Lumilitaw po sa database, meron kayong contributions ng January 1997. Kaya po nagiging invalid po yung date of coverage. Ang ginagawa po ng SSS po dyan, nagkakaroon po tayo ng request ng manual verification ng contributions kung saan nanggaling po yung inyong contributions na prior na nagkaroon kayo ng coverage sa SSS. Pinapadala ho natin, halimbawa, nagtrabaho ka sa US facility. Pinapadala ho natin sa main office yan sa Quezon City. Nagtrabaho ka somewhere sa Mindanao. Papadala ho natin sa Mindanao yung request po natin ng manual verification para maisa-isa ho nila kung saan po nanggaling yung inyong mga contributions na yon. Maayos din naman po yan. Kung naayos na po yung date of coverage ninyo, eligible na po kayo sa pension, sa anumang benefit sa SSS. Ngayon, itong binigay po ninyo sa akin, itong request for correction ng date of coverage, i-check po natin sa opisina kung naayos na po siya. Pag naayos na po siya, pwede na ho natin tanggapin yung application ninyo ng retirement. Yun. Ganun po yun. Okay. June po. Kailan ho kayo huli nag-follow up po?
Ano ho ba yung, sa ulog ho kasi nakalagay na employer ninyo dito eh. Meron ho ba kayong mga proof ng inyong employment sa ulog? Yung mga certification po na galing sa ulog? Oo. May certification po ba kayo? Wala ko certification eh. ID po, yung mga lumang ID po. Ano ang pruweba ninyo na nagtrabaho kayo sa ulog? Ha? Oo. Yung mga proof po ng employment galing sa ulog. Mayroon ako ID sa ulog. Ay, meron po. Sige po, ganito na lang po, sir. Puntahan ho ninyo ako sa Tuesday po. Para makita ko po lahat po ng papeles po ninyo para ma-check po natin kung ano po yung problema. Ngayon po, i-ready ho ninyo lahat ng documents ninyo para pag nag-okay na po, pwede na ho nating i-receive yung inyong retirement application. Ano po? Okay. Salamat po. Maraming salamat ha. Martes, pwede kayong pumunta doon. At ayan po. Kami na lang ang lalapit ha. Kasi matatakpan yung camera. Okay. Ito naman, galing naman po sa 0920. Ang dulo po ay 07. Ito naman po ang katanungan. Good AM po, Sir Bigwas. Tanong ko lamang po sa SSS. Ito, maraming kliyenteng SSS ngayon ha. Kasi natigil po ako sa magkano na kaya pag binayaran ko na yun? Yun. Hindi pa natin malamang magkano interest nun. Yung as voluntary member po, pwede ho niya ituloy yung pagbabayad as voluntary member. Ngayon yung loan din po, pwede din ho siyang magbayad partially or pwede hong bayaran ng buo. Yung interest ho kasi niyan, naka-incorporate na ho doon, pwede ho natin siyang i-check sa opisina. May penalty po yan, 1% per month, kaya lumalaki po siya kung wala pong bayad. Kaya ang advice po namin, kung alam ho natin may mga loans po tayo, pwede ho tayong magbayad partial. Ma'am, medyo katanungan lang, may condonation na ba ngayon? Yung ano po ha, ang tawag po nito ay amnesty. Yan. As of ngayon po, wala pa ho kaming balita kung magkakaroon po ngayong taon na to ng amnesty. Iyon. Abangan po ninyo yung mga nakaloon. Anyway naman po, kung magkakaroon po tayo ng amnesty, ina-announce po yan, Trimedia. Lahat po binibigyan ng karapatan na makapag-avail ng programa ng SSS ng condonation kung magkakaroon po. Unang-una po ninyo masasaksihan dito yan sa program. Sa service. Mapapanood sa na ibibigay ang SSS. Ito naman, tanong naman, galing naman po ito sa 0929, ang duloy 89. Sir, sabi niya, tanong ko lamang po sa pag-ibig. Pag-ibig naman siya. Resign na po ako. Kailangan pa po bang maghulog ako? Ayun. Resign na raw siya. At kailangan pa ba daw niyang maghulog? Kung resign na po, nasa sa inyo po kung gusto niyong ituloy ang paghulog nyo sa pag-ibig. Ang pag-ibig fan naman po kasi ay kagaya po nabanggit ng kasama ko dito, ay paghihimpok po siya. So, pagdating po ng mga pagkakataon na pwede nang kunin yung mga naihulog niya, ay bibigay po natin lahat yun. Yung personal share po niya, yung employer's counterpart, at yung kinitang dividendo. So, ulit po kung nanaisin diyang ipagpatuloy, pwede din po yun kahit hindi na po siya employed. Yun po mga kaibigan. Isusunod naman natin agad. Mayroon din pong personal na magtatanong naman dito sa audience natin. Tungkol din po ito sa pag-ibig. At kilala ninyo ito. Ito yung dating champion po ito ng billiard eh. Andi dito si Mr. Florencio. Okay, tayo ka, Mr. Sir, at para maitanong natin dito sa pag-ibig. Okay, yan po mga kaibigan at medyo mayroon pa lang ano Okay, sige, go.
So, may problema yung SSS ko, ma'am. Ganito, pumunta na ako sa opisina nyo. Kaso, ang daming hinihingi. Kasi nagtrabaho ako na 70s pa. Ang nailagay na middle name ko ay iba. Ang totoong middle name ko is Labong versus ang nailagay. So, yun ang nagamit ko. Saan po galing yung Versosa? Saan galing yung Versosa? Nailagay lang ng kapatid ko kumuha eh. So, nagkamali na. Hindi na-check. Pero makakorek din ho yan, kaya lang medyo matagal. Kasi kailangan po nating establish na yung SSS number na yan ay talagang sayo. Kasi ang pagkuha po ng SSS number, personal. Kayo ang nag-fill up niyan. Eh bakit Versosa po yung nilagay ninyong middle name ninyo? Eh ang totoo palang middle name mo ay Labo? Labo. Opo, ang layo naman po. Saan po nanggaling ngayon yung Versosa? Pagkakamali nga eh. Pagkakamali ng kapatid ko. Kasi ang burden... Walang si Versosa eh, wala. Ang burden of proof po kasi niya, nasa inyo po. Kasi kayo ho yan eh. Kayo nakakaalam nung in-apply ninyo. Kaya ang kailangan po natin dyan, yung inyong birth certificate. Meron. Affidavit po ninyo, yung self-serving affidavit po ninyo. Kayo ho ang magpapaliwanag kung bakit po naging Versosa yung middle name ninyo dun sa in-apply ninyong SSS number. Saka joint affidavit po ng 2 tao na nakakakilala sa inyo na magpapatunay na yung Versosa yung middle name, saka yung Labo na middle name ay isang tao. Kailangan pa ho natin nung saan mo pa ginamit yung Versosa na middle name? Sa SSS lang ho ba? O baka naman sa ibang mga dokumento mo ay Versosa ka rin? May ginamit ka pa ba ng ibang Versosa? Wala. Yan lang po sa SSS. Yung mga employment records po ninyo. Kasi baka naman yung ibang tao yung sinasabi ninyong Versosa. Puro Labong. Noon lang yung time na yun na nagtrabaho. Ngayon, puro Labo na. Puro Labong na ito ngayon. Sige po, i-comply lang po ninyo yung mga nire-request po. Kasi may checklist po yan eh, kung ano po yung mga kailangan ng SSS. Opo, kailangan lang po ninyong sundin yung checklist na yan para maayos po yung records po ninyo. Kailangan pa bang i-publish yan, ma'am? Hindi naman po. Kasi hindi naman niya kakailanganin yan sa iba, sa amin lang eh, sa SSS lang. Kasi yung in-apply mo lang sa SSS yung mali. Mako-correct din naman po yan. Medyo matagal-tagal nga lang po. Okay. Dalhin po nyo sa akin, ano ho? Ayun, maraming salamat po at yaan po ay nabigyan naman ng pansin at nagbabalik lamang saglit itong si Manong ano pilido nito. Lumen. At yun, at pagbibigyan natin siya para sa isang katanungan. Okay? Ito, may estebadoring nakalagay dito. Hindi naman ako nagtrabaho sa Estiba. Pero hinulugan ka. Hindi ka mo, huwag ka mo lapit po. Diyan po lang. Mo sa kanya. Hindi na dyan, dito na lang. Iabot. Okay, sige po, sige. Oo. Hinulugan siya ng Estiba. Na hindi naman siya nagtatrabaho sa Estiba. Dapat pala magpasalamat tayo dahil hinulugan siya. Kaya lang po dito kasi nag-conforme po kayo eh. Pumirma kayo, sinasabi ninyo na nagtrabaho kayo dyan. Ngayon kung hindi po kayo nagtrabaho sa Luzon Stevedoring Company, ano bang nature ng trabaho po ninyo? Ever since po, driver ho kayo ng Saulog. Ipapatanggal ho natin, i-request ho natin talaga ng deletion na itong employer na to. Kung may pumasok pong contributions, ipapatanggal din po natin. Baka naman po itong period na to pag tinanggal, hindi ka na qualified sa retirement. Kasi nakita ko po, 147 months po yung hulog na nandyan. Ngayon, kung matatanggal yung 2 taon, kasi 1982 po yung nakalagay dito, tapos 1985, hindi ka na makakwalify sa retirement. Tatanggalin po yung 24 months. Baka magkulang na. Naka-12 anyos ako sa Saulog. Sige po, titignan na lang po natin yung records po ninyo. Puntahan na lang po ninyo ako. Ano ho? Tuesday po, para makita ho natin lahat. Ano ho? Opo. Opo. Baba lang po yung opisina ng SSS, Manong. Okay.
Yan po mga kaibigan. Ayan na, malinaw. Okay, dito naman, mayroon naman tayong mga katanungan. Marami pa bang katanungan? Sige. Ilang gagawin mo na lang, ano. Ito naman, galing naman, Pag-ibig naman ito. Galing sa 0910, ang dulo po'y 40. Good morning po. Ilang buwan po ba ang trabahador na naghuhulog bago makapag-loan sa Pag-ibig? Salamat po. Okay. Doon po sa multipurpose loan natin, ang kailangan lang po ay nakapaghulog kayo ng 2 taon, 24 monthly contributions ang kailangan natin. At sa housing po, ganun din, 2 taon din po, 24 monthly contribution. Ang pinagkaiba lang po nung sa housing siya tsaka sa multipurpose, kagaya na banggit ko kanina, sa housing po, pwedeng bayaran ng minsanan yung 2 taon na pagiging miyembro. Pero po doon sa multipurpose loan, dapat talaga babayaran niya buwan-buwan yung 24 months na requirement natin. Kailangan umabot mo na siya ng 2 taon talaga. Na pagiging miyembro. Doon sa, ano lang ako talaga doon sa housing ninyo, kapag may ni-repair kayo katulad ng Fiesta Homes, di ba? Na-commercial ko patuloy yung wala sa akin yan eh. Ang ganito. Kung ni-repair ninyo, may equity ba? May yung advance. Tawag kasi iba, hindi nakakaintindi ng equity. Equity. Oo. Yung advance payment o counterparts ng maglo-loan. Sa amin po wala. Wala po kaming kinukuhang advance payment or amortization. Ibig sabihin, kung halimbawa po ang loan entitlement ng isang miyembro ay hindi sapat para bayaran yung niloloan niya, kung halimbawa yun nga sa Fiesta Community, ay ang Fiesta Community at ang miyembro na po mag-uusap kung paano po matutugunan yung kakulangan dun sa niloloan niyang bahay. Kung halimbawa po ang niloloan niya ay 700,000, pero sa evaluation po ng Pag-ibig ay 500 lang ang pwede niyang i-loan, yung 2,000 diferensya po ay sila na po mag-uusap kung paano nila mababayaran yun. Maliban doon, pagdating kung halimbawa may alituntunin ang subdivision na may equity, hindi na po ninyo saklaw yon. Bahala na rin silang mag-usap. Tama po. Paano pag sinabi niyang, sige, equity mo itong 200,000? Medyo mabigat din, ano? Opo, tama po. Sila na po ang mag-uusap. Pero may alam kasi ako dyan, bandang Bataan, 30,000 lang, makakapaglipat na sila. Pwedeng ipasalo na yun sa Pag-ibig. Hindi ko lang i-advertise yan dahil na medyo nagkaroon ng problema, lumabas dito, nabigwasan ko minsan. Pero ano naman alam naman ninyo kung saan banda yan na napakagandang housing dyan. Ang ano nila, bago ka makapag-lipat is 30,000. Ngayon, pag ganon, ibig sabihin hindi na saklaw yun. Pero pwedeng sagutin ng Pag-ibig yung kanilang loan. Yes, tama po yun. Yun. Sige. Ayun po. At ito naman, galing naman po ito sa kanina Pag-ibig. At ito naman, SSS na naman. 0999, ang dulo po'y 31. Magandang umaga po. Kami po ay vendors sa palengke. Gusto namin pong magmembro sa SSS. Paano po ba mag-apply ng SSS? At ano po ang aming mga requirements? At paano po kami maghuhulog? At magkano ang ihuhulog sa SSS? Mga vendors po kami. Pwede po ba kaming magmiyembro ng SSS? Ganda ng paano nito, ang tanong na ito, no? Okay. Magandang umaga po. Opo, lahat po ng mga vendors ay pwedeng maging self-employed members po ng SSS. Ang minimum po natin sa mga self-employed ay sa income o sa kita nilang 3,000. 3,000 po is 330 per month po yung bayad. Ang kailangan lang po nilang dalhin sa opisina ay birth certificate, kung kasal po sila, marriage contract, saka birth certificate po ng mga anak para maging miyembro po sila ng SSS. Saan po kayang palengke yan? Luma. Sa lumang palengke, pwede ho namin kayong puntahan dyan. Wow, galing naman. Para i-cover po namin kayo. Pakitext na lang po kung sino yung magiging contact person namin para pupuntahan po namin kayo. Ibigay ko na lang pala itong number nila. Mga ano ito, mga taga-lumang palengke kasi talaga nakapokus to sa programa ko.
magiging ang bagong palengke. Pero karamihan sa mga vendors na ito, lumang palengke ito. Kaya ibibigay ko na lang po sa inyo mamaya. Sige po. Para puntahan po namin kayo sa palengke. Kita nyo kung gaano kayo bigyan ng pagsisilbihan ng ahensya ng ating pamahalaan. Ano? Okay, mga kaibigan, babalik po ako agad pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo DWGO 1008 kHz kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. At Subic Bay Colleges Incorporated, we are making your dreams a reality. Learn cooking, bartending, housekeeping, HRM, tourism, criminology, and other courses of your choice. SBCI offers only the best quality programs and facilities which are designed to equip the students for their future. SBCI produces quality graduates that can readily compete and be launched in various professional fields and business industries. Enroll now at SBCI because at Subic Bay Colleges Incorporated, we are making your dreams a reality. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glints Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glints. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Merville Fast Food and Catering Services. Ang fast food na laging dinarayo ng mga suking customers mula pa sa ibang lugar. Mura na, masarap na, malinis pa. Bisitahin sila sa number 5, 10th Street Corner, Murphy, Pag-asa, Olongapo City o tawagan sa 0949-641-7808. Ano pang iniintay ninyo? Merville na tayo! Hi, Moms! Good afternoon! And of course, you're watching on TV22 Big Watch. Thank you! Okay, mga kaibigan, ito na. At nasa huling 30 minuto na lamang ang nalalabi sa ating programa ngayon. Mayroon pa tayong mga katanungan dito po, mga kaibigan. At patuloy po nating itatanong sa mga kinatawa ng ating ahensya, ng ating pamahalaan. Ito po kanina po ay yung mga vendors, o yung mga vendors na nanonood ngayon, pwede na. Pwede rin kayong mag-apply sa Pag-ibig. Kung wala kayong sariling bahay, pwede kayo makapag-loan. Kaya yung inyong mga lupa naman, alam naman natin sa Olongapo, talagang kukunti lang ang may titulo. At kung kukuha kasi kayo ng titulo, wag na kayong dumaan kung kanino-kaninong fixer pa. Dumiretso kayo sa DENR para mura. Kasi kung dadaan kayo kung kanino, dadaan kayo, ayoko lang magbanggit ha. Basta dadaan kayo ng maraming mapagdaanan. Sa halip na yung babayaran mo sa titulo, halagang 5,000 lamang. Umaabot tuloy sa 20 to 25,000 hanggang 50,000. Paalala ko lamang sa inyo yan. Dito sa Olongapo, nangyayari po yan. Kasi may natulungan po ako, 4 na lote niya. Ano, alam niyo po ba kung magkano lang nababayaran niya sa 4 na lote? Lumabas na ang titulo niya. Yan, bandang Gordon Heights yan, ha? Magkano nagastos lang niya? 20 lang higit. Samantalang siningil siya ng 200 dyan. Hindi ba? Dumiritso na lang kayo sa DENR. Kapag nagpapa-approve na kayo ng inyong survey, taga-DENR ang inyong kontakin. Puntahan ninyo si Larry. Hindi na, yan, kilala ko yan. Puntahan ninyo. Yan, ipapa-approve. Pag na-approve, a-applyan na yun sa DENR. Ilang buwan lang naman, lalabas kagad yung titulo eh. At kung magkano lamang ang binabayaran sa DENR. Huwag na kayong dumaan kung kanino-kanino yung mga sinasabi na ako'y magaling maglakad, magaling maglakad ng titulo.
ako'y nasa City Hall nagtatrabaho, wag na kayo magpapauto niyan. Diretso kayo sa DENR. Doon po ang doon ang nag-aasikaso ng titulo at lalabas lamang yan diyan sa Registry of Deeds. Okay po mga kaibigan, ito na naman, galing naman po sa 0912. Ang dulo po ay 42. Ito naman sa SSS na naman po ito. Sabi niya rito, Sir, sa SSS po ba, ilang percent po ba ang mababawas sa condonation? Salamat po. Ang alam ko, malaki. Sige. Depende po kasi sa guidelines na nilalabas ng amnesty. Before po, 100% po ng penalty yung nakukondone. Pero yung huli pong condonation, partial po. Depende po sa guidelines kasing pinalalabas ho. Kung magkano ho yung pwede nating hindi bayaran sa penalty. Kasi nung nakaraan nalito lang ako, hindi nakakahiya man sabihin kahit post ako rito Hindi ko akalain na ganun mangyayari. May condonation nung nakaraan. Nagbayad ako kagad kasi pag condonation, kung magkano yung niloan mo, yun na lamang ang babayaran mo. 100% kasi. Kaso lang, nung binayaran ko na doon sa main office, doon sa kahiliran ng PNB, doon sa nagbayad na ako, hindi ko dinala yung binayad ko doon sa kabilang building. Kaya hindi na ipasok. Parang naghulog lang tuloy ako ng partial. May pagkakamali ako. Kaya doon sa paghalimbawang mayroong condonation, magtanong ka agad pag nagbabayad, saan po ba dadalhin para masaklaw ako nung amnesty program. Mga kaibigan, at ito naman, galing naman sa 0939, ang dulo po ay 58. Saan naman ito? Sa Pag-ibig naman ito. Okay. Good morning po. Itanong ko lamang po kung ano ang kailangan sa pag-loan ng Pag-ibig. Yun. Ano daw mga requirements? Apo. So, hindi po yata malinaw, sir, kung anong klaseng loan? Oo. Sinabi, so, kung housing loan po ba yan or multipurpose loan? So, kagaya nga po na nabanggit kanina, sa multipurpose loan nga po, kailangan may 2 taon na tayo naghuhulog, aktibong miyembro at may latest 6 months. So, kung employed po tayo, meron po tayong application form na pipilapan. At same time, yung employer natin, isasign din po yun. Ang requirements lang po, 2 valid ID, 1 whole month latest payslip nila, saka po yung tinatawag nating online registration. Saka kung meron na po silang existing mga ATM card or cash card. So, sa housing loan naman po, iba po yung requirements din nun. So, magsadya po sa aming opisina kasi medyo madetalye po with regard sa housing loan. Okay, yan po mga kaibigan. At siguro naintindihan kaagad ninyo yun, yung tungkol dyan. Dalawa kasi ang loan sa kanila. Yung tinatawag nilang multipurpose loan at yung housing loan. Doon sa mga wala pang bahay, kailangan talaga yun. At dito naman, sa mga, yung nagtatanong na may asawa na ba si ma'am, hindi ko pwedeng sagutin kasi okay. Pag-ibig pa. Walang tanungang ganon. Okay, mga kaibigan, at doon pa sa ating mga viewers ngayon, at kung gusto pa po ninyong magtanong, mayroon pa pong mga, habang nalalabi pa po tayo, marami pa po tayong oras para sa inyong mga katanungan. At ngayon, mukhang nagulat ako kay Manong. Alam ko na, kompleto na siya. Okay, mga kaibigan, ako po ay magdadagdag ng mga katanungan dito sa Pag-ibig mo na. Bago sa SSS. Dito sa Pag-ibig, kung malaki po ba ang lawak ng lupain, ay pwede po bang, malaki-laki din po ba ang mailulon sa inyo? Sa housing loan po, ang nire-require po ay at least 1,000 square meters na residential lot. At ito po ay kagaya po na nabanggit kanina na i-appraise po ito ng mga appraiser natin. At kung magkano man po yung appraisal nito ay isa yun sa basehan kung magkano ang maloloan ng isang miyembro para sa housing loan niya. Paano kung halimbawa sir,
Sa Maynila kasi nire-require nila doon na kahit 20 square meters ay nilalabas yung titulo. Di ba? Meron nangyari yan sa Maynila, 20 square meters lang kasi liit lang naman talaga roon eh. Kasi siksika na talaga. Pwede ba yun na ilulun sa inyo kahit 20 square meters lang? As long as titulado po ito, hindi siguro magkakaproblema. Basta wala pong problema yung title at malinis siya. Okay. Ganun po yun. Okay. Yan po mga kaibigan, kung doon sa mga gustong mag-loan at lalo na po, ay tungkol nga pala doon sa mga house in lot na may gustong bilhin, magkano po ba ang sweldo ng isang loaner, ng isang nag-apply ng loan na maka-avail siya kung bibilhin niya ay worth of 1.5 million na bahay? Pwede ba sa inyo yun? Pwede po yun. Magkano ang sweldo kailangan? Iko-compute po natin yun. Actually, yung pong minimum contribution na 100 pesos ay makakapag-loan na po yun ng 500,000. So kung susumain po natin, for every, kung iko-compute po natin yun, kung 100 is 500, meron po kami actually dito. Ito pala, 200 pesos yun, 100 kasi. So, ano po yun? 500,000. Kung 1,500 po ang ilo-loan niya, ay nasa 500 po. 500 monthly. 500 pesos monthly contributions ang dapat na maging contribution niya. Kung halimbawa maglo-loan siya ng worth of 1.5 million, magkano pala ang dapat ang contribution niya? So may table po tayong sinusundan, wala lang siyang naka-indicate dito. Pero kung ang gusto niyang i-loan ay nasa 1 million, ay 450 pesos po ang magiging contribution niya. Buwan-buwan yun. Buwan-buwan po yun. Dikit lang. Pwede. Di ba? So, kung titingnan po natin na, Sir Tom, bawat karagdagang 50 pesos na contribution, ay pwede siyang may karagdagang 100,000 pisong loan. So, kagaya po dito, kung ang contribution niya sa kasalukuyan ay 400 pesos, pwede siya makapag-loan ng 800 hanggang 900,000. So, kung dadagdagan natin ito ng 50 pesos, maging 450, makaka-loan siya ng 900 hanggang 1 million. Wow! Okay. So, bawat 50 pesos na contribution, ay may katapat ito na 100,000 loan na karagdagan dun sa malulong niya. Okay. At maliban dyan sa pag-ibig, alam ko mayroon ding housing loan ang is ma'am. Paano po ba ma-avail ng mga miyembro? Meron din pong housing loan sa SSS, kaya lang through participating financing institution na po siya. Sa mga bangko po siya. Opo. SSS po ang nagbibigay ng pondo, pero through the bank po yung application na po. Doon na sa bangko. Hindi ba nakakatakot sa bangko, ma'am? Medyo mahigpit kasi doon eh. Hindi naman po kasi halos pare-pareho lang din naman po yung mga requirements pagdating sa housing loan. Ganun ba? Kung baga, i-refer na lamang ninyo kung anong bangko sila. Opo, may mga accredited banks po na sa SSS, kagaya po ng DBP, ng Metrobank, pwede po doon. Okay. Maliban po doon sa housing loan ninyo, sa mga negosyante, kayo ba'y nagpapaloan din doon sa mga maliliit na negosyante? Na ang SSS kasi may programa atang ganun, ma'am? Meron po tayo para sa mga small, medium scale entrepreneurs, pwede sila mag-avail nung investment loans. Kaya lang sa main office po namin yun nire-refer. Sa mga branches po, hindi kami. Nire-refer ho namin lahat sa main office. Meron ho kaming department doon, investment loan department, na sila ho yung nagkikater, sila po yung nagpa-process ng mga loans sa mga business entrepreneurs po. Sa mga small entrepreneur, ma'am,
magkano ang karamihan na na-avail nilang loan para sa pag-expand ng kanilang business? Depende po kasi dun sa mga isasubmit nilang studies nila dun sa business na pinopropose po nila eh. Meron tayong 300,000, may 500,000, depende po kung ano po yung business na kanilang pinopropose. Okay, mga kaibigan at mga karagdagan pang katanungan at nasaan yung tanong? At ito pa po ang mga katanungan po mga kaibigan mula po sa 0947, ang dulo po ay 83. Good AM Sir Biguas, magtatanong lang po sana sa pag-ibig kung kailangan pang perma ng employer pagkukuhanin na yung natirang contribution. Ano po ba ang dapat gawin? Anong kukunin kung natitira? Meron bang nakukuha pala sa inyo? Meron pong nakukuha ang mga miyembro natin. Ito po yung mga naihuhulog nila. Kaya lang may mga... Parang back pay, Yes, sir. Kaya lang po, meron mga... may sinusunod tayong mga grounds for withdrawal. At say, for example, ang isa po nating grounds para po makuha yung mga naihulog sa atin, ang isa po dito, yung retirement. Once nag-retirement po ang isang miyembro, pwede na pong kuhanin yung mga naihulog sa Pag-ibig Fund. Yung yung personal share, tsaka yung employer's counterpart, tsaka po yung dividends earned. Ang isa pong grounds pa din ay age 60, pag nag-60 years old yung member. Pwede rin po kung halimbawa ang isang member ay maninirahan na permanently sa ibang bansa. Pwede rin pong makuha niya yung mga contribution niya. Sa pagkakataon po na nagkasakit ang isang member natin, disability, total disability, pwede rin po. Pwede rin po kung ang isang member natin ay magbabakasyon na permanently. Anong klase? Namamayapa na. Yes. Okay. Ayan po. Yumaon na. Yumaon na. Opo. Makukuha din po yung contribution plus meron pong 6,000 na additional death benefit. At ang isa pa po yung membership maturity natin. Ang maturity natin is 20 years. Meron din po yung optional withdrawal natin na 10 years or 15 years. Ngayon po, kung sakali man ang isang miyembro ay inactive na yung membership niya, regardless po kung kailan ito nahinto, lahat po ng naihulog niya ay mananatili po yun sa pangalan niya at makukuha niya pagdating po ng tamang pagkakataon. Itong sinasabi niyang kailangan pa bang ang perma ng employer? Kailangan pa ba? Hindi na. Opo. Bali, sir, sa application form po ng mga bawat sinabi ni sir, hihingan lang po ng employment certificate. So, certification po ng employer na doon ka nagtrabaho. Pero sa form po mismo, pirma mo lang po and i-fill up mo po yung application. Then, mga 2 valid IDs and birth certificate. So, iba-iba po kasi requirement base doon po sa grounds po. Pero para po kadagdagan, sa Pag-ibig po, wala po tayong pension kasi sa SSS po yun. Lump sum po nating makukuha natin. Yes, sir. Ilang buwan ba makuha bago ang lump sum? So, yun nga po, meron po tayong grounds kapag po sa... umabot na ng 60. So, age 60, retirement. So, ibig sabihin, lahat po ng naihulog mo, babalik sa iyo. Kasama ang dividendo. Yes, sir. Pero doon po sa optional na 10 or 15, yung pong counterpart niya, kung 10 years po, 120 months. 15 is 180 months. And yung pong, yung maturity po natin na 20 years, equivalent po yun sa 240 months. Ay, kung halimbawa, kukunti lang sila. Kukunti lang naihulog niya, hindi umabot doon sa... oo. So, basta po nag-age 60 tayo, makukuha niyo po buong buo. Wow, okay. Pero paano yung employer? Kasi kailangan ka mong perma ng employer. Paano kung nagsara na ito? Katulad yung dati kong pinagtrabaho, hindi ko na makita kung nasaan na ngayon yun. Opo, so wala naman pong pirma, kailangan lang po ng certification. So kailangan po magtatago po lagi tayo ng employment certificate sa pinagtrabahuhan natin. Kung sakali naman po talagang binaha na wala po tayong maitago, pwede naman po tayong humingi ng affidavit sa isang abogado. Nakatunayang nagtrabaho po tayo sa kumpanyang yun. Pwede bang sabihin na lang na doon na lang ako kukuha ng record sa SSS dahil yan doon naghuhulog ng SSS yun eh. Patunayan ko lang na dyan ako nagtrabaho, may record ang SSS, di ba nakalagay roon? Pwede ba yon gamitin? Patunay lamang na doon na talaga siya nakapagtrabaho. Pwede din po siya, supporting documents po natin. Mukhang ako lang atang nakapagtanong nito, mukhang napipilitan eh. Kasi
Kasi may record kasi sa SSS. 'Di ba? Kapag malalaman mo kung sino yung naghulog sa iyo ng SSS. Ngayon, ay pagdating sa pag-ibig, kailangan paano kung nawala na yung aking employer, 'di ba? Ay na bankrupt o lumayas na, ay hindi na makita. Ay maganda yung natanong ko ngayon na yung record ng SSS dahil nandoon nakalagay doon kung sila yung dating company na yon, yun na lang ipapakita na dito talaga ako nagtatrabaho. Pwede yun, ma'am? Pwede po siya supporting documents po natin. Kasi meron naman po mga pagkakataon na naghulog po sila sa SSS, pero sa pag-ibig po, wala po talaga. Ganon. Supporting lang pala. Hindi pa aktor. Okay, mayroon po ata tayong mga gusto pang magtanong. Mayroon pa bang magtatanong sa ating mga bisita? Itatanong lang kung may mga magtatanong. Wala ba? Okay, mga kaibigan, at akin pong ang itatanong ko po ngayon dito, mayroon po akong katanungan kasi rito sa SSS. Kapag, di ba, ang minimum is 120 months contribution? For retirement, sir. For retirement. Apo. Paano, ma'am, kung nakapaghulog siya ng 240 months contribution? Pwede, ang ipipension niya, yung 120, ibabak pay ba yung natitira? Ay, hindi po. Sige. Maganda. Lahat po ng naihulog ho natin, kasama ho yun sa computation ng benepisyo natin. Kaya kung mas marami ho tayong naihulog, mas malaki po yung ating magiging benefit. Doon sa 10 years po nating contributions, ang minimum po natin is 1,200 a month ng monthly pension. Kung naka 20 years po tayong contribution, 2,400 po yung minimum monthly pension. Kaya kung mas marami ho, mas malaki pa ho. Depende ho yun sa amount ng naihulog. Minimum lang ho yung sinasabi ko po sa inyo. Pag 10 years, 1,200 ang minimum. Pag 20 years, 2,400 yung minimum. Depende po sa amount ng contributions. Oo. Ibig sabihin doon sa matawag nating self-employee, yun ang matatanggap nila, 1,000 to, kasi nasa minimum ba yun? Opo, kasi yung 1,000 to 3,000 po, considered po siyang minimum sa atin Pag nag-compute kasi tayo ng 40% ng monthly salary credit nila, which is 3,000, 1,200 po yun. Ayun. Yun yung magiging monthly pension po nila. Paano kung halimbawa, nanggagaling siya sa malaking company, yung hulog niya, counterparts ng employer at siya, di ba, malaki ang hulog. Ngayon, wala na siyang trabaho, gusto niyang maghulog ngayon ng matawag nating self-employee. Paano yung pension niya? Hindi ba bababa? Kasi medyo mataas yung una, tapos biglang maghuhulog na siya ng 200 na lang, samantalang dati 500 ang hulog, kasama yung counter, di ba? Siya na lang 200. Sa mga voluntary members po, saka sa mga self-employed, ina-advise nga ho natin sila na kung dati silang mataas ang kanilang contribution, as much as possible, ganun din ho, para pagdating ng retirement po nila, malaki ho talaga yung kanilang magiging pension. Kasi may bearing po yung latest 5 years po sa computation ng inyong mga benefits. Kung 0-0 ho siya, kaya mas mababa ho yung inihulog ninyo dun sa latest 5 years, which is a plus ho dun sa computation, mababa ho talaga yung kanilang monthly pension. Kahit na for 10 years naghulog sila ng nasa mataas na bracket. Kaya dapat ho, it's either nataasan ho nila yung kanilang bayad, yung latest nila, para makahabol ho sila sa malaking pension. Oo, hindi baling, okay lang kung mapapantayan, mas maganda kung lalagpasan pa. Opo. Huwag lang talagang bumaba. Opo. Kasi pag bumaba, doon nakukuha ng bracket na pinakamaliit din. Kasama po yung computation dun sa latest 5 years. Oh. Pero makakasama pa rin yung mga nauna nilang naihulog. Okay. Ma'am, ganito, kung sakaling yung yung membro ninyo sa SSS ay hindi umabot ng 120 months contribution, pumanaw siya ng nakapaghulog lamang siya ng 110 month contribution. Ayun ba'y ilalansam o magtatanggap pa rin ng pension ang asawa? Gaya po nung sinabi ko kanina, yung 36 months po na hulog na isang miyembro, magpe-pension na po yung surviving spouse sa kayong mga anak. 3 taon lang ho para sa pension sa death, saka sa disability po. Yung mga partial disability, total disability, pag naka 3 taon ho silang mahigit na kontribusyon, magpe-pension na rin po sila. Ang hindi lang ho nagpe-pension yung 36 months below po na hulog. Lump sum po yung binibigay sa kanila. Yun, malinaw.
At doon po mayroon po kasing hindi alam ko hindi nakabalik ngayon yung na-stroke siya. Ilang month ba ang ibinibigay ninyo sa disability pension? Yung sa disability po, medical po kasi yan. Kaya hindi ko kayo masasagot ng tama. Basta ang pagdating sa medical, meron tayong medical officers. Sila ho yung nagbibigay ng corresponding number of months para sa isang sakit. Kasi sila ho kasi ang nag-interview, saka yung medical aspect po nun, talagang doktor lang ho talaga yung po pwedeng magbigay. Kung ilang percent po, ilang percent. Kasi tinitignan po nila ilang percentage ba nung sakit niya, yung may ano dun sa katawan ng tao, yung may disabling manifestation sa kanya. Kung ilang porsyento sa katawan niya yung nakakapag-disable sa kanya. Kaya yung mga doktor, medical officers lang ho namin ang may karapatang magbigay po ng opinion dun sa mga medical. Pag nag-retire na siya, umabot na yung 60 years old, hindi ba maapektuhan yung kanyang pension kahit na nakakuha na siya ng disability pension? Meron, dapat to isang benefit at a time lang po. Kung ang disability po niya is total, kasi pag sinabi ko natin total disability, habang buhay po siya magpe-pension. Kahit naging 60 na po siya, hindi na po siya pwedeng mag-file ng retirement. Yun na lang ang ituloy-tuloy. Kasi habang buhay na po yung kanyang pension sa disability, kung total. Pero kung partial po kasi, meron po silang binibigay na 30 months, 20 months, ganun po. Pag natapos po yun at nag-60 na po siya, pwede na po niyang i-file yung retirement niya kung qualify po siya sa retirement pension. Okay, alam ko naman po nanonood siya ngayon at nahinto na yung kanyang pagpipensyon doon sa kanyang pagka-stroke. Ibig sabihin, mayroon siyang karapatang mag-apply para doon sa pension talaga niya pag umabot siya ng 60. Ayun, alam ko na Mr. De Millones, alam ko nanonood kayo. Ayan nasagot na ni ma'am. Okay, galing naman po sa 0942, ang dulo po ay 97. Saan ito? Is pa rin. Isa dito pag-ibig kaya dito naman, Sir Biguas, ako po ay dalawa. Ang is. Isang self-employee at sa palengke kay Ninita Gonzales. Bakit ayaw pong pirmahan yung separation na papel ko? Pwede po bang self-employee na lang ako ang gagamitin? Ano to? Dalawa daw? Pwede ba dalawa? Hello po. Actually po, marami ho talaga tayong membro na hindi lang po dalawa yung kanilang SSS number. Meron nga ho akong commitment kay Secretary niya. Ganun ba? Yung kanyang father, 6 po yung kanyang SSS number. Kaya hanggang ngayon po, hindi pa ho namin siya naayos. Ni-refer ko na po sa Tarlac. Kasi ika-cancel po yung 5 Isa lang dapat ang SSS number na isang Pero miyembro. Pero i-consolidate yung lahat ng contribution. Lahat po ng contribution niya doon sa iba't ibang employers na yon, kailangan pong pagsasama-samahin po yun. Pero ang pagko-correct ko kasi, lalo na po, halimbawa isang tao, nag-apply siya ng SSS number, iba yung ginamit niyang birthday doon sa isang number, iba na naman doon sa isang number, iba na naman. Kailangan lahat po yun, pare-pareho na information sa kanyang data po niya. Iko-correct ko lahat yun. Once na-correct po yun, i-request naman po siya ng cancellation. Pag na-cancel na po yun, lahat po ng contribution nun, pagsasama-samahin dun sa naiisang numero na lang po. Dapat po kasi lagi natin tatandaan, ang ating SSS number, lifetime number po yan. Kaya dapat isa lang ho yung kukunin nating numero. Okay, dapat pa siyang pumunta sa inyo, ma'am, para Opo, kailangan po makipag-ugnayan siya sa amin para mabigyan ho namin siya ng information ng dapat niyang gawin para makonsolidate po yung hulog niya at makancel po yung isa. Yun. Ito pong nag-text nito galing sa 0942. Ang dulo po ay 97. Pwede na po kayong pumunta kay Ma'am Malo Santos dyan sa SSS para maging isa lamang ang SSS number ninyo. Kasi dalawa pala ito. Mukhang dapat pag-isahin na lamang. At ito naman, galing naman po sa 0998. Ang dulo po ay 48 para naman po ito sa pag-ibig. Sa pag-ibig po, kung may previous loan po ba? Kung hindi nakapagbayad, tutubo pa po ba yun? Yearly? O naka-close na?
So, sa Pag-ibig Fund po, may programa po kami tinatawag na tab offsetting. So, kung ang isang miyembro hindi na po siya nakakapaghulog, sa kadahilan ng wala na siyang trabaho at hindi niya na talaga kayang voluntary bayaran yung loan niya, yung pong loan amount or loan balance niya is automatic po yun na i-offset. Ibig sabihin po, ibabawas na lang po namin sa kanyang contribution para po wala na po siyang iisiping tumutubong utang. So, ang kinagandahan po noon, ayun nga, wala na po siyang isiping utang. Kaya lang po, if ever na mag-continue man siya, mag-aantay po siya ng panibagong 2 taon bago makapag-loan ulit. Ibig sabihin, ibabawas doon sa kanyang contribution. Paano kung lumagpas pa yung binawas? Wala na siyang makukuha. So, hindi po nangyayari yun, sir. Kasi po tuwing magpapaloan po tayo, certain percentage po. So, ang first loan po natin, 60%, 70%, hanggang 80%. So, may natitira po talaga. So, may maiwan at maiwan po siya. Yes, sir. At ang kinagandahan, kung meron pong naibawas na loan balance sa contribution niya at inactive pa rin siya, yung natitirang contribution niya, tumutubo pa rin po yun. Ibig sabihin, kumikita pa rin ng dividendo, pero yung loan niya, nabawasan, paid na po siya. Galing. Through tab offsetting po. Okay, galing ha. Talagang mayroon, yan ha, wala na raw. Automatic na raw na binawas nila yon doon sa contribution mo, yung loan balance mo noon. Ngayon, kung gusto mong ipagpapatuloy, pwede kang makipag-ugnayan sa kanila. Ang Pag-ibig po ngayon, mga kaibigan, yung Pag-ibig Fund, nandyan na po sa loob ng SBMA. Wala na po doon sa Dinalupihan, Bataan. Yes, sir. Nasa second floor, Formosa Tower po kami, Manila Avenue, CBD area. Doon po kami sa may second gate, Gordon Hospital, diretso po yung pong Green Tower building. Lagpas lamang po ng Aura College. Yes, sir. Yan. Ito naman, at bago po tayo magpapaalam dahil mukhang naubos na ang ating nasagad na nga. SSS na naman, 0920 ang duloy 16. Good morning po sa SSS po. Paano po ba maaayos kapag 2 tao po ang gumagamit ng number ng SSS? 2 tao? Pwede ba yun? Good morning po. Bakit naman nung ginagamit ng 2 tao? Sabi ko nga ho kanina, ang numero po natin sa SSS, dapat isa lang ho ang nagmamay-ari. Di ibig sabihin, magpasalamat siya kung siya ang tunay na may-ari nito. Dahil may contribution galing Kailangan malaman po natin kung kanino ho talaga yung numero na yon. Kasi baka mamaya, ang talagang nagmamay-ari ho nun, iba, mabigyan na siya ng bago niyang SSS number para yung naihulog dun sa numerong yon, makuha din ho at ma-post para sa kanya. Kawawa naman siya, no? Hindi kanya. Naguhulog siya, hindi kanyang number yon. Halimbawa, ikaw ang number mo, ginamit ko yung number mo, kinakaltasan ako ng company, hinuhulog para sa'yo, siya yung binuhay mo, hindi ikaw. Kaya, oo nga po. Kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin. Dati nga po sir, merong ganyan. Yung SSS number nung tatay niya, hiniram niya at siya yung nagbayad para dun sa number niya. Oo. Siya yung naunang namatay. Ngayon hindi na po pwedeng maklaim nung... Kaya ang tagal bago na-process yun. Maayos din po, kaya lang po napakatagal. Kaya pag matagal, nagre-reklamo po yung mga tao. Oo. Kaya dapat to, sa umpisa pa lang, maging vigilante na po tayo dun sa ating mga SSS numbers, saka sa mga contributions natin, para habang buhay ho tayo, naayos na ho natin. Kasi kung magpa-file na tayo ng benepisyo, saka pa lang natin aayusin, tatagal nga po talaga yung ating mga claims. Okay po. Yan po mga kaibigan. At malinaw na po sa ating mga kababayan ang tungkol po sa mga benepisyo. Ma'am, nasa oras na po tayo. Pwede na po tayo magpaalam at magpapasalamat sa ating mga viewers. Lahat po ng ating mga viewers, maraming salamat po. Sana ho, maulit-ulit kami dito para mabigyan ho namin kayo ng mga impormasyon. Salamat. Okay, sir. Sir Tom, marami pong salamat na sa binigay niyong pagkakataon sa amin na kami... pa tayo magsasama rito. Okay, sige po. At sa mga nanonood po sa kanilang mga bahay-bahay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa programa po ni Sir Tom sa Bigwas. At pasyalan po nyo kami sa bago po naming opisina na nasa loob po ng SBMA, sa second floor po ito ng Formosa Towers, para po magkikita-kita po tayo. Ulit po, maraming salamat.
So, sir, hingi lang po ako ng konting So, meron po kasi kaming bagong programa, yung pong loyalty card. Yeah. So, mainit-init po ito na card na nilo-launch po sa aming bagong opisina. So, sa lahat po ng Pag-ibig members, na active members po sila at nakapag-register online na, maaari na po tayo makapag-avail na tinatawag po na loyalty card. So, ang loyalty card po, ito yung bagong parang benepisyo or hinandog po ng aming ang aming opisina para po mabigyan at maalala nyo araw-araw ang Pag-ibig Fan. Through Pag-ibig Loyalty Card, makakapag-avail po tayo ng mga certain discounts sa aming pong mga napiling local and nationwide partners. So, halaga pong 100 pesos. Yung card po na ito, nandito na din po ang ating Pag-ibig number. Then, meron din po tayong, kukuhanan po tayo ng picture and biometrics. So, ito po, lifetime card sa halagang 100 pesos. Pero, ang mga discount po na makukuha natin sa ating mga basic needs, for example po, sa mga piling partners nating restaurants, schools, and mga gas station, meron po tayong discounts na makukuha. Ayan ba'y valid ID na rin? So, ano po siya, sa Pag-ibig Fund lang po natin makukuha. Okay. Yan po mga kaibigan, napakaganda ng ating tinalakay ngayon at sigurado busog na naman ang inyong kaisipan. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa programang Bigwas. Tuwing Biyernes po ang ating serbisyo publiko para sa mamamayan. Hindi lang lagi tayong nambibigwas, kung hindi nagbibigay din tayo ng serbisyo para sa mamamayan. Maraming salamat sa lahat ng nakasubaybay sa programang Bigwas. Ako po si Tommy Abili ay pansamantala na namang magpapaalam. Ako po ang inyong sandigan at sumbungan. Ako ang inyong Bigwas! Salamat!